nagsipunta upang sa poon sumamba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kaniyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang mga tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kaniyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamaniyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos na sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay magsaya at magalak.
Ilang araw na lamang po at papalapit na tayo sa dakilang kapistahan ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman ngayon, alas 5 pa lang ng umaga, unang misa sa Quiapo, ramdam mo na ang napakadaming tao. At nakakasiguro ako, dahil ako, kung mapapansin po ninyo, ay madalas na i-interview, no? Tinatanong ako lagi, Father, bakit po napakadaming tao sa Quiapo? At lagi kong sinasabi, isa sa rason kung bakit ang mga tao patuloy na dumadagsa sa Quiapo dahil ang mga tao walang hanggan ang kanilang pasasalamat at pagbibigay papuri sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya maaari bang itaas ang inyong mga kamay at pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Hari Tagapagligtas, si Jesus Nazareno. At bago po magkapistahan sa araw na ito, ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Sa wikang Ingles, Epiphany, ibig sabihin, appearance or manifestation. Sa ating wika, nangangahulugang pagpapakita o pagpapahayag. Sa ating tradisyon, kilalang-kilala naman ito sa tawag na Three Kings. Kung inyong mapapansin, ito ang naging pinakabuod ng ating ebanghelyo sa araw na ito, kung saan ang tatlong pantas nakita nila ang liwanag ng batang si Jesus. Narinig natin ang pagtatagpo ng tatlong pantas kay Herodes. Inutusan sila na bumalik sa kanya pagkatapos nilang matagpuan si Jesus. Ayon kay Herodes, upang sambahin daw si Jesus. Pero ang laman ng kaniyang puso ay kabaligtaran. Nais niyang ipapatay sana si Jesus sakaling matagpuan at ipagbigay alam ng mga pantas ang kinaroroonan niya. Ngunit ang Diyos nakipag-usap sa tatlong hari sa pamamagitan ng panaginip at inutusan sila na huwag bumalik kay Herodes. At ganun na nga ang kanilang ginawa. Pagkakita nila kay Jesus, umalis ang tatlo at lumihis ng landas at hindi na bumalik kay Herodes. Pansinin po ninyo mga kapatid ang dalawang pagtatagpong ito. Una, ang pakikipagtagpo ng tatlong pantas kay Herodes. Kung inyong mapapansin, hindi kapayapaan ang nais ni Herodes, kung hindi isang masamang balak laban sa batang si Jesus. Ang mga salita niya ay mga pananalita ng pagkainggit at pagkapuot. Kaya masasabi nating masama ang paghahangad at mayroong pagkamuhing namumuo sa puso ni Herodes. Subalit pansinin ninyo ang pagkakaiba ng pagkakatagpo ng tatlong pantas sa batang at sanggol na si Jesus. Nung nakita at natagpuan ng tatlong pantas si Jesus, nagbago ang kanilang buhay. Uulitin ko po, nang matagpuan ng tatlong hari ang sanggol na si Jesus, nagbago ang kanilang buhay. Sila ay tinawag na tatlong hari. Ibig sabihin nito, sa kanilang nasasakupan, tinitingala ang mga taong ito at sila ay may kani-kaniyang alipin. Subalit, ang mga haring ito nagbigay pugay sa nag-iisa at totoong hari na si Jesus Nazareno.
Kaya nga kung inyong mapapansin sa pagpapakitang ito at paghahayag ni Jesus Nazareno, ating nabatid at nalaman na iisa lamang ang tunay na hari at tagapagligtas. Kasi maging mga hari, sinasamba at nagpatira pa sa Kanya. Kaya sa pamamagitan nito, tunay nating nalaman na si Jesus Nazareno ang bukod tangi at nag-iisang hari ng sanlibutan. Kaya muli, palakpakan natin si Jesus Nazareno na isinilang at nagbigay ng sarili para sa atin. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang pagpapakita at pagpapahayag na ito ni Jesus ay isang pagpapatunay na siya ay totoong Diyos at hari ng sanlibutan. Hindi lamang hari ng mga Hudyo, kung hindi hari ng lahat ng tao sa buong mundo. Ito ang pinatotohanan sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. At ito yung sinabi, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi na rin sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Bahagi na rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Jesus Nazareno. Tayo man ay hindi mga Hudyo, pero sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, naging bahagi tayo ng angkan ng Diyos, naging bahagi tayo ng iisang katawan ni Jesus, at naging bahagi tayo sa lahat ng ipinangako ng Diyos para sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nakita ng tatlong hari ang tunay at totoong hari. Sa pagkakakita nila kay Jesus, natagpuan nila ang tunay na liwanag. Sa ating pagpunta dito sa simbahan ng Quiapo, nakikita at nadadama din natin tulad ng tatlong pantas ang tunay na liwanag sa ating buhay. Nasusumpungan natin ang tunay nating kayamanan. Nadadama natin ang presensya ng kapangyarihan ng Diyos. Nababatid natin kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. At yan, walang iba kung hindi ang ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya nga pagkatapos makita ng tatlong hari si Jesus Nazareno, hindi lang basta liwanag ang nakita nila, kung hindi sila rin naging liwanag ang kanilang buhay. At tayo rin na nakasaksi sa liwanag, pagkalabas natin ng simbahan, hindi natatapos ang pagkakakita natin sa liwanag, kung hindi tayo din nagiging liwanag ni Jesus Nazareno. Tayo rin nagiging instrumento ng kapayapaan, ng kasaganahan, at ng kagalakan ng ating Panginoon. Sabi nga sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, bumangon ka Jerusalem at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. At nakakasiguro ako sa lahat sa atin na naririto sa mga sandaling ito at nakikibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa, tayong lahat din niliwanagan at nanangningan ng tunay na liwanag ng Panginoon. Tayo rin binuhusan ng kaniyang mga pagpapala at mga biyaya sa sandaling ito.
Kaya palakpakan muli natin ang ating liwanag na si Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy tayong hinahamon sa ating ebanghelyo na sa pagkakatagpo natin ng tunay na liwanag, naway ang ating buhay din maging liwanag para sa ating mga kamag-anak, kapamilya, kapatid, kakilala, at sa mga taong ating pinagkakautangan ng loob. Sundin natin lagi ang liwanag ni Kristo na siyang ating tiyak na pag-asa at ang katiyakang hinahanap ng ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.